Hello guys, may nakita akong bayan ng honeybee. Pakita ko po sa inyo kung saan to minsan nakatira, minsan sa mga puno, sa mga bato, sa mga butas-butas. Ayan, nakita ko po guys, tingnan nyo guys. Ayan. So nakita ko, sarap po yan para sa mga bata kasi mabitamina po yan, saka maraming vitamin C na yan, maraming vitamina yun ang dala. Ito kasi nakita lumilipad sila marami hapon noon alas 3. Kaya tinignan ko dito guys, dito pala siya nakatira. Ayan ayan siya guys ayan siya nakatira ayan mga ano nila, nakakapit sila dyan. Tapos ayan kalapit natin, ayan dikitan sila, siguro may honeybee yan. Meron niyang yan siguro yan. May mga dumarating kasi galing yan sa kumuha ng bulaklak ng pang nila. Yung ginagawang honey. Maraming tao yan. Yan wala. Marami sila. Sipag sila umawa. Guys, makikita niyo mga dito, nasa gubat yan may nakatira. Ayan. Ayan puno, saka may nyugan doon sa taas. Puno to na pinutol, tapos nabulok na yung mga niya, nabulok na yung mga gamot niya, kaya dito siya tumira. Ayan guys, so sugat na nabubulok na yan sa tumira. Siguro may honeybee na yan. Baka bukas kunin ko ang niya, honey. Papausukan ko yan ng balot bukas. Ayan, dikit-dikit sila, diba? Dikit-dikit sila tulong-tulong sila sa paggawa ng kanilang bahay, kahani. Pag nangagat yan, pag nasukan mo, kakagating ka rin yan.
Gumagawa yan ng ano, honey. Ayan o. Sa butas siya ng ano, nabulok na nakahoy. Tapos pinapigitan nila yung lupa. Tapos may maitim na tao, diba? Yung maitim na tao na yun, ang pinakamatandang ano, kapatid nila. Ay, tatay na siguro nila yan. Yung rhino niya, yung malaki. Yung kinukuha niya para alagaan mo sa bahay. Kaya so, hindi ko alam kung paano ko yung ano yan eh. Yung rhino niyan eh. So yung rhino niya yung inaalagaan para alagaan mo sa bahay. So hindi ko pa alam kung paano kunin yun. Hindi ka mag-alaga yun sa bahay. Kahapon guys, oh, yun oh. Tapos pinuntahan ko doon, lumilipad siya doon. Marami sila. Tapos mababa ko doon sa may pangpang. Doon siya nakatira. Nagkukunan nila ng bulaklak, itong nyug, mga kahoy, bungang kahoy, bulaklak ng kahoy. Yung bulaklak ano. Ayun, kasi kinukunan nila yan. Yung bulaklak ng nyug kadalasan. Saka yung bulaklak na to, kinukunan nila yan. At ang klaseng bulaklak, kinukunan nila yan ng ano, honey. Para gawing honey. Para kapag-produce sila ng honeybee. Kaya matamis yun kasi galing yun sa mga bulaklak. Pinangano yan sa pinang-i-ster yan sa manok. Ang sabong. Pinang-i-ster sa tao pag may sakit. Kailangan ng vitamina. Minsan yan ang ginagamit, yung albularyo. Yan po yung ginagamit nila pangpalakas ng katawan ng mga albularyo. Ito po yung sa kabundukan, maraming honeybee. Maraming kang matatagpo kung hanapin. Saka may pulot-pukyutan dyan. Hanapin mo nga lang sa mga kahoy. Magpupuna ka ng oras, panahon para hanapin yung mga yan. Kaso kung may trabaho ka, siyempre trabaho rin yan pag trabaho mo. Kaso kailangan natin magtrabaho ng sigurado na ikikitain tayo. Sa paghahanap kasi ng honeybee, mahirap. Walang kasiguraduhan kung makapaghanap ka ng honeybee na yan. Kasi minsan hindi mo naman makita yan, hindi ka marunong magtumingin kasi yan kasi lumilipad yan ng pag sinabing palabtik, nalabasan niya sa butas, marami. Tapos makabalik din yan, tapos babalik sa normal, hindi mo na rin makita. Pero minsan nakikita mo rin. Yan guys yung dala ko, huling yan, bibenta ko sa bayan. Kailangan natin ng trabaho para mabuhay. Hindi talaga mabuhay dito sa bundok. Kailangan mo magpagod, kailangan mo mabuhay para sa pamilya, para sa mga anak mo, sa asawa mo, para sa pag-aaral nila. Kasi umalis muna ako sa construction. Balik muna ako sa bundok kasi ka-allergy ako sa balat. Kaya namahinga-hinga muna ako sa construction. Kailangan ko magtrabaho ng trabahong bundok. Huling na bao yan guys, oh, dala ko. Dala kong bimig yan. Yan guys, oh. Gaano kahirap ang buhay dito.
Pero kailangan magtiyaga eh. Kailangan mong mabuhay para sa pamilya. Kailangan maghanap buhay.